What's up sa inyo mga bossing? So nakita nyo naman siguro sa title kung ano yung magiging content ng video na to. Bali ito pala yung karugtong ng karga serye natin. Yung huling karga serye na in-upload natin nung kinuha na natin si Eri. Hindi pa dito natatapos yung karga serye natin kay Eri dahil sa susunod magkakabit tayo ng oil cooler. Ayan. Kaya ngayong araw magkakabit tayo ng oil cooler setup natin. So, papakita ko sa inyo kung paano natin ikakabit at kung ano yung mga kailangang pyesa. So, tara, let's go. So, siguro nagtataka kayo kung bakit ganito yung itsura ni Eri dahil nauna kasi nating i-shoot tong video na to bago natin ma-reveal yung final form ni Eri. So, dahil nga naka-backlash siya ngayon, isasabay na rin natin yung pagkabit. So, bago natin pala ikabit, papakita ko muna sa inyo yung mga gagamitin natin na mga pyesa. So, umpisa natin dito. Ito yung sa oil cooler radiator natin. Ang pagkakalam ko para to sa Raider. Ayan. Tapos, meron din tayong mga bolts. Pero ito, nakakita ko lang sa mga tinambak ko lang ng mga tornilyo, pero papalitan din natin to soon. Hindi pa kasi dumarating yung in-order kong mga tornilyo. Tapos ito naman yung hose na gagamitin natin. Syempre kulay pula. Napakita ko na rin to sa unboxing ko ng mga pyesa dati. Samco Sports. Ayan, dalawa, pero tingin ko kahit isang piraso na lang siguro kaya na yun. Tapos ang pinakamahalaga nga sa oil cooler setup natin, etong oil filter cover na to. Dahil naka-design talaga tong cover na to para sa oil cooler. Ang brand niya pala mga bossing, ito Morin High Performance. So CNC na rin siya. Meron na rin siyang kasamang oil seal nandito na sa loob, tapos yung bolts na stainless din. Separate ko pa lang binili tong parang mga fittings na yan. Ayan. Tapos yung bolt na to, ito yung dating bolt para sa caliper natin kasi pinalitan na natin siya dati ng CNC. So yun muna yung ginamit natin na bolt para sa brake hose to. Papakita ko sa inyo kung paano siya ikabit. Bali sa pinaka oil cooler radiator natin, dito natin siya ikakabit. Ayan. Nag-testing na ako nito dati na ilagay sa harap. Kaso tumatama siya sa tapalodo ng gulong natin. Tapos hindi rin siya pwede dito sa ilalim ng airbox natin kasi nakatabingi na yung airbox natin dahil sa throttle body natin. So, di ba nga sagad-sagad kasi yung ilalim ng airbox natin sa throttle body kaya medyo nakatagilid siya. So, hindi na siya uubra. Ayan, medyo nakatagilid siya kapag dito mo siya kinabit. Yung iba, dito siya kinakabit sa may tapat ng airbox. Bali tatabasin to yung airbox. Ayoko sana nang magtabas ng airbox. Gusto ko stock look. Ayan. So since nakabukas naman yung pinaka-batok ng kaha natin, dito ko na lang siya ilalagay. Nagbutas na ako ng dalawa para dun sa tutornilyuhan. Tapos tinabasan pa natin siya ng konti dito sa gilid para mas malaki yung dadaanan ng hangin. Bali kung gusto nyo rin pala ng ganito mga bossing, yung oil filter cover na to, yung CNC na yan, ilalagay ko na lang sa comment section yung link para doon na rin kayo maka-order. Kung makikita nyo pala mga bossing, nagpalita tayo ng crankcase cover sa clutch side. Ayan, ito yung dati nating nabili na second hand dahil oversize kasi yung dalawang tornilyuhan natin sa oil filter cover. Yung kasama kasi ng
CNC na to is stock size yung dalawang tornilyohan na to. Kaya kesa ipa-retread ko, pa-repair ko yan, bumili na lang ako ng bago. Kaya yun na yung pinalit na natin. So bago na rin yung gasket niyan. So ganito yung magiging itsura ng pinaka-radiator ng oil cooler natin. So para siyang yung katulad nung sa mga setup nung Mio, di ba? So maganda naman dyan is pasok na pasok yung hangin. Pati dun sa kabila. Kaya nagtabas pa tayo dito sa pinakalikod yung kaha na yan. Para mas malaki yung sasapol na hangin. So open na open yan. Kaya imposibleng hindi siya mahanginan dyan. So sa pagdating pala sa hose mga bossing, ang size na nabili pala natin ay 6mm ata to. So wala lang pala ako nabili na hose clamp kasi ang gusto ko sana is stainless na yung hose clamp, kaso wala akong makita, puro yung mga ordinary na clamp. Kinakalawang kasi yung ganun. Kaya ang gagawin na lang natin, i-cable tie na lang natin muna to pansamantagal. Pero dito pa lang naman masikip na siya. Ayan. Mahirap na siyang ipasok. So, imposible naman sigurong tumagas yan. Dodoblehin na lang natin yung cable tie. Tapos, syempre, pag naikabitan natin yung hose, tatansyahin natin kung gaano siya kahaba. Pali dito siya mag-uumpisa. Kaya ganun siya. So, puputulin na lang natin. So, kaya tingin ko, isang hose lang yung magagamit natin. So, pwede natin pang reserba tong isa. Ito na mga bossing, natapos na natin yung oil cooler setup natin para kay Eri. So napaka simple lang ng fitment na ginawa natin kasi halos plug and play naman na lahat ng pyesa na to. Lalong lalo na to, yung oil filter cover na to. So ito nga yung naging setup natin. Bali yung oil cooler radiator natin nakamount dito sa pinakabatok ng kaha natin. Tapos ito yung dalawang bolts. So soon papalitan natin to, hindi pa kasi dumarating yung in-order kong bolts para dito. Tapos ito naman yung hose. Ganito yung naging fitment niya. Bali isang hose na to, hinati ko na lang sa dalawa. So hindi na nga natin nagamit tong isang hose natin. Pang backup na lang natin to. Naka cable tie lang muna yung hose natin dahil wala pa kasi akong mahanap na stainless na clamp. Kadalasan kasi nakikita ko ng mga clamp puro ordinary na clamp lang. Kinakalawang kasi yung mga ganun. So lalo na naka-expose kasi yung oil cooler natin. Tsaka na natin papalitan to. Makapit naman siya. Hindi naman siya basta-basta nahuhugot. Ayan, mahigpit naman. Ito naman yung oil filter cover natin na pang oil cooler. Pwede to sa mga naka-Yamaha side, sa pang PG1. Ayan. Pwedeng-pwede yan. So hindi pa kasi natin siya matetesting dahil wala pa pala akong nabili na langis pang change oil. Ibigyan ko na lang kayo ng update kapag na-i-testing na natin, na-i-test ride na natin na may langis at kung talaga bang nagsisirculate yung langis natin dito sa oil cooler. So ayun lang mga bossing. So hanggang dito na lang muna tong video na to. Maraming salamat sa panonood. Sana may nakuha kayo idea. Maraming salamat. Ride safe. Peace.